Marami sa kababayan natin sa abroad ang laging nagcrave ng tinapa. Karamihan na rason nila kaya hindi daw sila nakakaulam ng tinapa sa abroad dahil wala daw silang mabilhan. At ang iba naman dito sa Pilipinas na ayaw mag-ulam ng tinapa ay hindi daw sila sigurado kung malinis ito kaya hindi nag-uulam ng tinapa. Kung ang tanong mo ay kung paano gumawa ng tinapa sa bahay mo ay panoorin mo ito hanggang dulo. Napakadali lang gawin. Ito ay 1 kilo na isda na galunggong. Siguraduhin na fresh ang isda na nabili. Hinugasan ko na ito ng mabuti. Kahit hindi mo natanggalin ang lamang loob at hasang. Para katulad pa rin ng nabibiling tinapa sa palengke. Malinis na ito. Lagyan ng 1/4 cup na asin. Siguraduhin na malagyan ang lahat ng isda. Next ay maglagay ng 2 cups na cold water. Siguraduhing lubog sa tubig na may asin ang mga isda dahil ibabad natin ito. Okay na ito. Takpan at ilagay sa ref ng 4 hours. Ang dahilan kung bakit ilagay sa ref ng 4 hours ay para matanggal ang dugo sa isda. Lalabas ito sa katawan niya pag naibabad ang isda sa malamig na tubig na may asin. Pag namuo kasi ang dugo na ito at hindi naalis ay ito ang dahilan ng madaling pagkasira ng isda at magiging malansa ang tinapa. Kaya napaka-importante ang prosesong ito. After 4 hours ng pagbabad sa mga isda ay ito na siya. Mapapansin mong lumabas na ang mga dugo sa katawan. Alisin sa pagkababad at patuluin ito. After 20 minutes na patulo na ito. I-ready ang steamer. Lagyan ng steamer ng tubig. Dapat ay hindi matouch ng tubig ang mga isda. Pakuluan ito. Ito naman ang steamer niya. Mag-brush ng olive oil or any brand ng cooking oil. Ito ay para hindi didikit ang isda sa steamer. Nalagyan na ng olive oil ito. Ngayon naman ay ilagay na ang mga isda. Next step, pag kumukulo na ang tubig ay ilagay na ang mga isda sa steamer. I-steam ito ng 15 minutes. Depende sa laki ng isda na ginamit nyo. Huwag i-oversteam para hindi mag-crack ang mga isda. After 15 minutes ay ganito ang itsura niya. Pwede na ito. Hanguin at palamigin para mag-dry ang surface ng isda. Hindi ko na rin tinanggal dito sa steamer dahil dito ko rin naman i-smoke. Pag hinawakan mo ang isda at dry na ito ay pwede na ito i-smoke. Ginamit ko pa rin ang steamer. Hinugasan ko lang ito at pinunasan para dry. Pagkatapos ay lagyan ng 3-layer na foil para makapal ito. Next ay maglagay ng 1/3 cup na muscovado sugar o any brown sugar. Ito lang kasi ang available sa kusina namin. Spread ito ng konti. Next step ay kailangan ng 4 na tea bags. Ito ay Twinings English Breakfast with extra strong flavor. Pwede kayo gumamit ng kahit na anong brand na black tea na gusto nyo. Ito lang kasi ang black tea na available dito sa bahay. Butasan sa dulo ng tea bags para kunin lang ang nasa loob.
I-mix ang brown sugar at tea. Spread ito ng konti. Next ay ilagay na ang napatuyuan na isda sa steamer. Pinatuyuan ko ito ng 30 minutes. Next step ay saraduhan lahat ng butas ang steamer. Maglagay ng foil bago ilagay ang takip ng steamer. Make sure na hindi matouch ang foil ang isda para hindi ito didikit. Saraduhan din ang side ng steamer gamit ng foil para walang lalabas na usok. Okay na ito. Ilagay ito sa low to medium heat ng 35 minutes. Depende kung gaano kalaki ang ginamit nyong isda. After 35 minutes ay ganito na ang itsura niya. Nagkulay na siya. Hindi rin dumikit ang isda sa steamer dahil sa oil na pinaahid. Ganito naman ang itsura ng nasunog na brown sugar at tea. Hindi nabutasan ng foil kaya malinis pa rin ang puwet ng steamer nyo. Kung gusto mo naman i-brush ang mga isda ng pampakulay ay ganito ang ginawa ko. Maglagay sa kaserolan ng 2 tablespoons na olive oil. Pwede kahit na anong oil na hindi tumitigas. 2 tablespoons ng chicken inasal oil or aswete oil. 2 cloves garlic, cut in half. 1/4 teaspoon ng asin. 1/4 teaspoon ng whole peppercorns. Painitin ang mantika ng 3 to 5 minutes. Pag medyo brown na ang bawang ay pwede na ito hanguin. Palamigin konti at saka i-brush sa mga isda. Pag malamig na ito ay pwede na ito i-brush sa mga tinapa para madagdagan ang kulay at flavor ng tinapa ninyo. Pag malamig na ay ilagay ito sa container at i-store sa ref para matagal masira. Ano ang masasabi nyo sa homemade tinapa sa steamer na ito? Try nyo ito gawin. Masarap at hindi maalat ang isda. Katamtaman lang ang lasa. Asin lang ang ginamit pero kuhang-kuha ang amoy at flavor ng mga tinapang binibili nyo sa palengke dahil ito sa brown sugar at black tea na ginamit sa smoking. Ano pa ang hinihintay mo? Gumawa ka na rin ng tinapa. Ang recipe na ito ay pwedeng-pwede mo papangtinda sa mga kapitbahay mo. Siguradong hindi ka mapapahiya sa lasa at linis ng tinapa mo. Nag-try ako magluto ng isa. Pinartnerin ko ng kamatis na may konting asin at sinangag rice. Ito pa lang ay panalo na. Hindi ko pala nagamit lahat yung oil na pinambrush ko sa isda kaya ginamit ko ito sa sinangag na kanin. Ang sarap! Salamat po sa pagnood. Kung may friend or relative ka sa abroad or dito sa Pilipinas na mahilig sa tinapa ay pwede mong i-share sa kanila ang video na ito para malaman nila ang recipe na ito.
kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay pwede kayo mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa tuwing ako ay may bagong upload.